Yes po, ma'am. Kahapon po ay wala pa po kami halos RRL po kaya din po hindi din po maano yung sa chapter 3 po. Hmm. Kasi kahapon I told you na dapat ang gawa niyo na ngayon hanggang chapter 3 eh. Okay. Tapusin niyo na lang agad yan. Kasi sabi niyo magpapacheck kayo. Paano ko ma-checkan hindi niyo pa tapos lahat? Kasi ito na lang yung last meeting natin eh. Before yung midterm. Kailangan niya na mapasa yan by next week yung inyong chapter 1, yung buong manuscript niyo sa advisor ninyo. Ma'am, pero pwede naman po namin i-email po sa inyo. Hindi ko na siya malalaanan ng time kasi ang dami kong binabasang manuscript. Kasi yung sa oras lang din natin, yun lang din yung time ko para checkan yung mga papers ninyo. Yung ibang time ko ay sa ano na siya, sa iba din na project study. So kaya nga dapat sa klase natin make sure na tapos ninyo yung gawa ninyo so para ma-checkan natin. Kung hindi niyo matatapos, hindi ko ma-checkan. Ayun, so kaya lang nakapag-discuss din naman tayo na nung mga ibang mga dapat nating itandaan. I hope ay yun nga, tinake note ninyo. So para alam din ninyo kung paano siya isulat. Ano? Para madaling mag-check. Kung nakinig man kayo kahapon dun sa discussion natin. Ayun, definition of terms nyo nga eh. Ano ba dapat ang definition of terms? Paulit-ulit tayo doon. Ikaw mali ka din. Ay, hindi ko na-edit yan. Ay, nako. Wait lang. Paulit-ulit tayo na isang conceptual, isang operational. Bakit ang inyong definition of terms ay ganito? Kulang. Ano ay ayusin muna. Group 4. Group 4. Ay, nasa na si group 4. Kaya po, ma'am. Ano na yung status? Nagawa na po yung appendices. And both papakansel ko lang po bukas. Saka po yung mga sinabi niyo pong ayusin namin sa chapter 3 po. About po sa mga processes. Bakit ba meron pa kayong mga material testing, prototype testing, and final testing dito sa chapter 3? Di ba pinare-remove ko na to? After na nung development stage is yung preparation of raw materials. Bakit may mga naka-past tense pa dito? I-proofread ninyo tong gawa ninyo at make sure na puro naka-future tense to. Yes po. Kapag preliminary testing parameters, hindi tayo nagamit ng formula dito kasi lahat yun ay kinokontrol or binavary or measure. Hindi tayo dito nagko-compute. Kasi nakita ko dito sa inyong methods of determining the descending speed, may formula na agad kayo. Bakit? Wala yun.
Wala dapat akong makikitang formula diyan kasi lahat yan ibabari kunwari ang speed variable frequency ano kayo drive diyan para makontrol ninyo yung speed. So magtra-trial kayo ng mga different, trials. Tapos hindi niyo rin sinunod yung aking format kung papaano gagawin yung method of testing, yung preliminary testing. Paulit-ulit tayo, 'di ba? Ang una nga ide-define ninyo muna yung parameters. O kunwari ano ang deciding speed, ano yung importance niya, bakit kailangan nating i-determine yung deciding speed. Sunod naman, how will you vary, control, or measure yung parameter na yon. Then last, dapat yung last paragraph na mabasa natin diyan is ano yung quality indicator ninyo, or indicators for choosing yung optimum condition. Paulit-ulit tayo dito, nakailan na tayong discussion about that. Yung mga ibang grupo, pag nagko-comment yata kasi ako dun sa isang group, hindi kayo nakikinig. Again sa preliminary testing parameters, wala dapat diyan na formula. Sa final testing parameters, nandoon ang formula. Nawala na rin dun sa inyo yung after nung method of testing, 'di ba ang sunod ninyong objectives is yung quality testing. Ba't wala na dito sa ating nag-cost benefit analysis na agad kayo? Dagdag ninyo yun. Kailangan nga naka-align yung inyong chapter 3 doon sa objectives, yung pagkakasunod-sunod niya. Dun sa expected output, wala pa kayong figure, wala pa kayong design, yung Gantt chart. So, paki-complete. Next, group 5. Group 5.